Hello guys! Welcome to my channel. Naranasan nyo ba ang gumawa ng donut na akala nyo malambot pero kumukunat kalaunan? Well, for today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano ang paggawa ng donut na malambot kahit umabot kinabukasan. Let's go! Ang mga list of ingredients ay nasa description box below. So, ito yung mga ingredients natin. This is all-purpose flour, 6 cups. You can use bread flour for this. And of course, yung pinabloom natin yeast kanina. So, 2 tablespoons of vanilla. And then, ito yung salt natin. At least half teaspoon or 1/4 teaspoon kung gusto nyo. Ito naman is 2 eggs. Ito yung buttermilk natin na homemade. So, tinimplahan natin siya ng, yung sa 1 cup milk, tinimplahan natin siya ng 1 tablespoon na white vinegar. White vinegar hindi yung brown. So, ayan. Wait for it to curdle for at least 5 minutes. And then, half cup na sugar. Ito naman is yung 1/3 cup na margarine or butter. So, nasa sa inyo, pwede rin yung shortening or pwede rin ang cooking oil. For additional aroma, gagamit tayo ng nutmeg. Ito yung ginagamit nila sa mga, sa mga Krispy Kreme na donut, diba? So, pinapabango niya yung donut actually. Iba talaga yung level pag merong ganito. Pero kung wala kayong available na nutmeg, that's okay. No stress. Alright, let's start. Okay, so sa 1 cup na lukewarm water, hindi masyadong mainit, hindi din malamig, add 2 teaspoon ng yeast. So, 2 teaspoon yan. Lang siya ng konti. Then, leave it for 5 minutes para sa ganun, mag-bloom siya. Okay, so let's start. So, first, kailangan yung sugar. Gawa tayo ng well dito, diba? Tapos, lagyan natin ng sugar. Kailangan natin siyang tunawin. Tunawin muna natin siya ng yung sa buttermilk. Tunawin muna natin sa buttermilk para hindi magaspang. And then the egg. The vanilla. Then yung sa salt natin. And of course, yung nutmeg. So, pinch lang talaga. Then, of course, yung ating yeast. Kutsara muna ang ating gagamitin kasi kailangan natin siyang haluin hanggang ma-form natin. Maka-form tayo ng dough. Ayan. So, ng bread, iba-ibang characteristic mga harina. Merong yung matakaw sa tubig, meron namang hindi. So, in this case, kailangan nating mag-adjust. I-add natin yung 1/3 cup nating margarine or butter. Ayan. So, mix muna natin. Make sure na malinis ang ating mga kamay. Thoroughly washed. Kasi dito, hindi tayo pwedeng gumamit ng gloves. Hindi siya advisable. Kasi hindi mo nafe-feel yung texture ng iyong ginagawa. Importante ma-feel mo yung texture para alam mo kung tama or hindi yung ginagawa mo sa pagmamasa. Basta yung importante talaga is, malinis na malinis ang mga kamay natin pag nagtatrabaho tayo. Tiran ko to ng mantika kanina, yung ating working table. Ayan. So, kailangan natin gawin ito para sa ganun ma-develop natin ang strength ng glow tip, tinatawag. Para sa magandang pag-alsa at saka pagka-form ng texture ng tinapay. Ganito lang siya. Ayan, pag naninikit sa kamay, kunting flour lang or mantika, ganun. Pag masyadong damihan. So, patiently talaga lang ang paggawa ng tinapay. Pag wala kang pasensya, hindi ka makakagawa ng tinapay, diba? So, actually, this will take 15 to 20 minutes. Pwede natin siyang i-smash, ganito, para sa ganun, mapabilis yung proseso. So, i-check natin pag na-achieve niya yung window pane, tas hindi pa. So, ayan, nagbe-break pa siya. Kailangan na binat. Parang bubble gum, pero hindi kaagad na bi-break. Tiyaga lang talaga ang kailangan sa paggawa ng tinapay, okay? So, don't rush the step.
para sa ganun, makakapag-produce ng magandang outcome. So, mag-window pane test tayo. Kita nyo? Manipis na siya, hindi ka agad siya napupunit. So, stretchy na siya. At point, pwede na tayong mag-proceed sa bulk fermentation. Sa the same bowl na pinagmasahan natin, ayan, lagyan natin ng oil. Para sa ganun, hindi didikit yung ating dough. Okay, so, i-oil din natin ang ating dough. Ayan. Let's cover it with clean cloth para sa ganun, hindi siya mahanginan. At this stage, yung tinatawag natin na bulk fermentation or ipapa-ferment natin siya for 1 hour. Ayan. Pag nakita nyo nag-double size, pwede na tayong mag-proceed sa next step. Okay. So, ayan, after an hour, ayan na, oh. Diniflate ko ng konti. Nalimutan kong i-on yung camera. So, ayan na siya, nag-rise. So, pwede na natin siyang simulan na i-cut or i-mold into pieces. Press natin siya. Form into bowl. Okay. Hindi lang meron ito eh. Kung hindi naman talagang internet, talagang paano siya nga. Ito na ka. Is ganit lang, ikat natin. May video kami. So, ikat natin siya into approximately mga 35 grams each. Okay, so takpan muna natin yung mga ginagawa natin, yung mga imomold natin para hindi mag-dry habang naghihintay. Okay, so simulan na nating mag-mold. First of all, ayan, so kunin natin yung mga side, ilagay natin sa gitna. Yan. Ayan. Diba? Then, i-roll yun lang natin ng ganyan, oh. Hanggang sa maging smooth yung kanyang chan. Then, i-roll yun lang natin ng ganyan, oh. Hanggang sa maging smooth yung kanyang chan. So, ituloy lang natin yung process hanggang sa matapos natin lahat. Okay, so ganito ang paggawa ng holes. Ito yung aking method na ginagawa. Ayan. Ayan. So, kung gusto nyo, i-flatten nyo siya. Okay. Flatten nyo. Ayan. And then, ito yung ayan. Okay. Arrange nyo into okay, so yan na yung mga minold natin. So, nagre-ready na. Okay, just wait for at least mga 15 to 20 minutes before na iprito yung first na minold mo, yun din yung first na ipiprito, okay? So, at least mga 15 to 25 minutes yung resting period. Huwag masyadong palubuin kasi babagsak yung donut. Pagka prito mo, magdi-deflate siya. So, yung katamtaman lang, yung nakikita mo lang na medyo nag-double in size, pero huwag masyado. Okay? So, ready na for frying. Okay, para malaman kung tama yung init ng mantika natin, mag-test muna tayo ng isa. Hayan, nagbabubbles na siya. Pag ganyan, ready na ang ating mantika. Katamtaman yung init niya. Oh, sige. Ayan. So, luto na ang ating mga donut. If you see white band doon sa gitna, ayan, mga white band. Kikita niyo ba? Then it indicates na maganda yung pagkakaluto or pag-alsa ng inyong mga donuts. Ayan, mga white band.
Okay, so yung ginagamit natin dito na pang coat ay milk lang at saka putriako powder or yung icing powder. Ang ating donut. Tingnan natin kung gaano siya ka-soft. Very soft and fluffy. If you like the video, please subscribe to my channel. Thanks for watching.